Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-4 na kabanata ng Gawa. Basahin natin. Sina Pedro at Juan sa harapan ng korte. Habang nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga tao, nilapitan sila ng mga pari, ng kapitan ng mga gwardya sa templo at ng mga Sadyuseo. Nagalit sila dahil nangangaral ang dalawa na muling nabuhay si Jesus. At ito'y nagpapatunay na may muling pagkabuhay. Kaya dinakip nila sina Pedro at Juan. Iimbestigahan pa sana ang dalawa pero dahil gabi na, ipinasok na lang muna sila sa bilangguan hanggang sa kinaumagahan. Pero kahit ganito ang nangyari sa kanila, marami sa mga nakarinig ng kanilang pagtuturo ang sumampalataya. Ang mga lalaki na sumampalataya ay 5,000. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo, at mga tagapagturo ng kautusan. Naroon din si Anas na punong pari, si Caiaphas, si Juan, si Alexander, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ni Anas. Inaharap sa kanila sina Pedro at Juan at tinanong, "Sa anong kapangyarihan at kaninong otoridad ang inyong ginamit sa pagpapagaling sa taong lumpo?" Patuloy ang pagtuturo ni na Pedro at Juan ayon sa huling habilin ni Jesus. Hindi makakaila na ang kanilang mga sinasabi at ginagawa ay nakikita at naririnig ng mga tao. At sa ganoong paraan ay dumarami ang mga naniniwala. Ganun pa man, tandaan lamang natin na ang paniniwala kay Jesus ay nagmumula sa biyaya ng Diyos Ama, na siyang may kapangyarihang magbago ng puso ng tao. Ngunit ginagamit ng Diyos Ama ang tao, sina Pedro at Juan, na magbigay daan na maniwala ang mga tao. Nawa ay magamit din tayong mga naniniwala para mapalaganap ang magandang balita at salita ng Diyos. Sa mundo, walang mas mapanganib para sa mga tao sa pagsasalita ng katotohanan sa mga namumuno. Ito ay sapagkat pinipilit ng mundo na pabulaanan ang mga bagay na magbibigay sa tao ng kaligtasan. At katulad ng nangyari kay Jesus, sina Pedro at Juan naman ang kanilang binigyan pansin at ginustong patahimikin. Ang kanilang pagtuturo ukol sa magandang balita ay gusto nilang matigil. At katulad ng tinanong ng mga pinunong pari kay Jesus, tinanong din nila si Pedro at Juan kung sino ang nagbigay sa kanila ng otoridad, magturo at magpagaling. Basahin natin. Si Pedro na puspos ng banal na espiritu ay sumagot, "Kayong mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo, kung ang itinatanong ninyo sa amin ay tungkol sa paggaling ng taong lumpo, dapat malaman ninyong lahat at ng lahat ng taga-Israel na ang taong ito na nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Hesukristo na taga-Nazaret. Siya ang inyong ipinako sa krus at pinatay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin
kundi si Jesus lamang. Kung mapapansin natin, itinuturo ni Pedro ang mga tao kay Jesus na siyang nagbigay daan para mangyari ang lahat ng ito. Siya ang batong isinantabi at naging punong bato. Siya ang tinalikuran at ipinako at ipinapatay ng mga namamahalang pari, ng mga pinuno ng Hudyo at mga tagapagturo ng kasulatan. Siya ang namatay at tumanggap ng kaparusahan sa ating mga kasalanan. At siya ang nagbigay daan para sa ating kaligtasan sa paghahatol na darating. At dito ay idinidiin na galing kay Jesus ang kapangyarihang pagpapagaling sa taong lumpo. Kailangan nating tanungin ang ating sarili. Tayo ba ay namumuhay katulad ng mga pinuno ng Hudyo sa pagtalikod kay Jesus? Ito ay napakahalagang mapag-isipan natin sa ating buhay sa mundo. Tandaan natin ang sinabi ni Pedro dito, na walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Basahin natin. Namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukaan din nilang sila'y mga kasama ni Jesus noon. Magsasalita pa sana sila laban sa himalang ginawa ni na Pedro at Juan, pero dahil ang taong pinagaling ay nakatayo mismo sa tabi ng dalawa, wala na silang masabi. Kaya pinalabas muna nila sina Pedro at Juan sa kanilang pinagtitipunan at nag-usap-usap sila. Sinabi nila, "Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat kumalat na ang balita sa buong Jerusalem na nakagawa sila ng himala at hindi natin ito maikakaila. Kaya para wag nang kumalat ang kanilang pangangaral sa mga tao, balaan natin sila na wag nang magturo tungkol kay Jesus." Katulad ng nangyayari sa atin sa kasalukuyan, ang mga nagsasabi ng katotohanan ay laging sinusubukang pabulaanan ng mundo. Ang katotohanan ay madaling makita at maintindihan, buksan lamang natin ang ating mga mata at mga tenga. Ang paglilitis ay nagiging moro-moro at nagiging tagisan lamang ng talino. Ganito ang nangyayari noon at ganito rin ang nangyayari ngayon. Kung sino ang may kapangyarihan sa mundo, ang siyang mananaig, mali man ito o tama. Naaalala ko tuloy ang sinabi ni Jesus sa 10 kabanata ng Mateo, na ang kanyang mga tagasunod ay dadalhin sa mga namumuno at huwag silang matakot kung hindi nila alam ang kanilang sasabihin, dahil ito ay ibibigay sa kanila sa tamang panahon. Narito, makikita natin na nagkatotoo nga ang lahat ng ito. Sina Pedro at Juan ay mga mangingisda lamang. Hindi naman sila mga taong may kaalaman. Ngunit andito sila at nagsasalita ng buong husay at tapang. Ganoon din tayo, kapatid. Bibigyan din tayo ng mga tamang salita at tamang pag-intindi kung ang ating mga ginagawa at puso ay nasa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos Ama. Nang nabubuhay pa si Jesus, kinakalaban nila ang mga turo nito. Sila ang nagpaaresto, ang nagpapako sa krus at pumatay kay Jesus.
Sa muling pagkabuhay ni Jesus, kanilang sinuhulan ang mga gwardya upang wag malaman ng mga tao ang totoong nangyari. At dito, pinipilit pa rin nilang maitago ang magandang balita ukol kay Jesus sa pagtuturo at pagpapagaling nina Pedro at Juan. Basahin natin. Ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabihang huwag magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Pero mahigpit pa rin silang binawalan na mangaral bago sila pinakawalan. Gusto sana nilang parusahan ng dalawa pero hindi nila magawa. Natatakot sila sa mga tao dahil pinupuri ng mga ito ang Diyos sa nangyaring himala. Sapagkat ang taong pinagaling sa pamamagitan ng himala ay mahigit 40 taon nang lumpo. Nang sabihan sina Pedro at Juan na wag nang magsalita at magturo ukol kay Jesus, ganito rin ang ating pinagdadaanan sa araw-araw. Hindi lingid sa mga tagasunod na may kapangyarihan ang mga namumunong pari na sila ay ipapatay din katulad ni Jesus. Gagamitin ng mundo ang takot nating makatanggap ng parusa, paghihirap, at minsan pa ng kamatayan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, sino ba ang ating susundin? Diyos ba o tao? Ito ang magpapakita sa lahat kung tayo nga ay mga totoong naniniwala. Ang sabi nga ni Jesus, kung sino ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking mga habilin. Kung ating titingnang mabuti ang ating sarili, ito ba ay ating nagagawa? Sa maliit na bagay at sa malaki? Paminsan lamang o sa lahat ng panahon? Huwag tayong matakot sa tao na ang kayang gawin lamang ay kunin ang ating buhay. Matakot tayo sa Diyos Ama na kayang kunin ang ating buhay at ang ating kaluluwa sa darating na paghahatol. Di natin makakaila na ang buhay natin ay dadaan sa maraming pagsubok kung tayo ay susunod kay Jesus. At ito naman ang dahilan sa pagbigay sa atin ng banal na Espiritu. Tutulungan tayo nito maging matatag sa ating paniniwala at matuwid sa ating pamumuhay. Sigurado tayong mapapahamak kung tayo ay susunod kay Jesus, tulad rin ng kanyang babala sa atin. Tandaan natin, kapatid, na kung si Jesus ay inusig ng mundo, tayo ring mga tagasunod niya ay uusigin ng mundo. Asahan na natin ito, mga kapatid. Basahin natin ang panalangin ng mga mananampalataya. Nang pinakawalan na sina Pedro at Juan, bumalik sila sa kanilang mga kasamahan at ibinalita nila kung ano ang sinabi ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nang marinig yon ng mga mananampalataya, nanalangin sila sa Diyos. Sinabi nila, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at lahat ng nasa mga ito. Nagsalita kayo sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod. Sinabi niya sa patnubay ng banal na Espiritu,
Bakit matindi ang galit ng mga bansa? Bakit sila nagpaplano na wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa kanyang Kristo. Ituloy natin ang pagbabasa. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon. Dahil dito mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato, ay nagkaisang kalabanin ang inyong banal na lingkod na si Jesus na inyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa, natupad na ang inyong balak noon. At ito'y nangyari ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng inyong salita. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod, ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamangha-manghang bagay. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Kapag nakakabasa tayo ng ganito, madalas ay hindi natin napapansin na ang buong mundo ay kumakalaban kay Jesus. Ngunit lahat ng ito ay itinakda na ng Diyos Ama para sa atin. Ang panalangin ng mga naniniwala ay magawa nila kung ano ang kalooban ng Diyos. Kilatisin natin ang kanilang hiningi sa Diyos na katapangan sa pagtuturo at pagpapagaling sa kapwa. Ang mga bagay na ito ay hindi para sa sariling kapakanan, kundi para masunod nila ang mga kautusan ni Jesus, para masunod ang kalooban ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ganito rin ba tayo magdasal? Ano ang laman ng ating mga panalangin? Humihiling ba tayo ng mga bagay na pansarili lamang? O ang lakas na maging kapaki-pakinabang para sa kalwalhatian ng Diyos Ama? Mas binubuhusan ba natin ng panahon ang ating mga pangangailangan? O ang paghingi ng habag at kapatawaran sa ating mga kasalanan? Sadyang laban ng mundo sa Diyos, at sa bawat oras na naandito tayo sa lupa, makakaranas tayo ng ganitong pag-uusig kung tayo ay mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin natin ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkaisa ang mga nananampalataya sa damdamin at isipan. Itunuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamangha-manghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. At lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa at bahay at ang perang ibinigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Cyprus.
Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera ay ibinigay niya sa mga apostol. Ang sinaunang iglesia ni Jesus ay nagpapakita ng tunay na pagtutulungan. Mababasa natin na ipinagbibili ng mga may kaya ang kanilang bahay at lupa upang ibigay sa mga nangangailangan. Ipinagkatiwala nila ang pamamahagi ng pera sa mga apostoles. Ito ay isa sa mga naging katungkulan ng mga unang tagasunod. Ang mga ganitong kaganapan ay naging halimbawa sa mga iglesyang naitatag sa buong mundo mula noon hanggang ngayon. Hindi na tayo nakakarinig ng mga taong ipinagbibili ang kanilang ari-arian, ngunit marami pa rin ang nagbibigay ng abuloy at ikapu sa kani-kanilang iglesia. Maraming tulong ang naibibigay ng iba't ibang iglesia at iba pang mga grupong voluntaryo. Ito kasi ang nagpapakita ng pagbibigay, pagmamahal, at pagkalinga sa kapwa na siya namang kalooban ng Diyos. Sa mga panahon ngayon, marami na tayong naririnig at nababalitaan na ang ganitong kawanggawa ay nahaluan na rin ng masasamang hangarin. Hindi sa lahat ng panahon na ang mga tagapangasiwa ng pera ng iglesia ay matutuwid na tao. Tulad nating lahat, sila ay natutukso sa kinang ng kayamanan. Mag-ingat tayo mga kapatid sa ganitong mga pangyayari. Matuto tayong mangilatis nang sa ganoon ang ating mga kawanggawa ay nakakatulong sa mga mahihirap na siya namang ibinilin sa atin ni Jesus. Huwag nating asahan ang kayamanan. Ang asahan natin ay ang Diyos Ama. Marami sa atin ay natitisod sa lahat ng karangyaan na ibinibigay ng kayamanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-4 na kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.